Seeking another reconsideration with I object, Mr. Chair. the objection coming from Senator Estrada, but again, with the best interests of the child in mind, this committee hereby denies. Mo. Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag ang France. Meron na kayong kaso na inaharap ngayon? Yes, yes, Your Honor. Anong kaso? Okay, you may answer. Counsel to Yes. speak on behalf of the clients. They are currently facing the following cases, Your Honor. First, they have a case with the CHR, Commission on Human Rights, regarding the alleged violation of the rights of the complainant. Second, Your Honor, they are facing serious illegal detention charges filed with the OCP of Batangas. Is that bailable? That is a non-bailable offense. All right. Aside from that, Your Honor, they are also facing serious physical injuries. That is a bailable offense. And they are also facing violation of the anti-human trafficking law, as well as violation bailable? of the... Yes, Your Honor. As well as violation of the Kasambahay law, Your Honor. So there is only one case that is non-bailable, and that is serious illegal detention. Am I correct? For the time being, Your Honor, but if my information serves me right, there are other cases that will be filed with the OPP of Occidental Mindoro, Your Honor. With the? Office of the Provincial Prosecutor, considering that the witnesses actually appeared before the said prosecutor's office. So What are the possible charges that can be filed against your client? I would assume, Your Honor, that it would be in the same nature, although they might refer to different time frames, Your Honor. Including serious illegal detention. That is my anticipation, Your Honor. All right. Ako po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala na kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7. Testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare-kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka bang presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan.
Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko, dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo pa naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. This is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Franelyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Franelyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant-at-Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approved in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Your Honor, this representation would like to seek reconsideration of both orders, Your Honor. Considering that the spouses, Your Honor, have two children, one is a minor and another is 18 years of age, should both of them be sent for detention, Your Honor, at the same time, the two children will be left, Your Honor, alone in the said residence and without any means of livelihood at this time, and without having made any arrangements for the welfare of both children, Your Honor. This They have representation- visitation rights, attorney. They can visit their parents. Can you rephrase and repeat I what you would- have said, Attorney? This representation, Your Honor, would like to move for reconsideration of the order given by the Honorable Chairman, considering that the spouses
have two children, Your Honor. One is 17 years of age and another is 18 years without anyone taking care of them, Your Honor. And given this development, this would force the said children to stop going to school and most likely, Your Honor, to languish in despair, considering that there would be no adult of sufficient age to take care for her. Yung anak ni Franz, yung nagtestigo in executive session, nasa tamang edad na, 18 anyos, alright? At nakatira sa dorm. So, she's already independent. Nakatira sa meron kaya apartment, sariling apartment yata, di ba? So, may kwarto naman na hindi kailangan kasama sila. Yung pwede silang, they're not considered as detainees. They're considered as visitors. Yun, papayagan namin yun. Buti nga, kaya may aircon pa, kami wala. We heard the council seeking another reconsideration with I object, Mr. Chair. the objection coming from Senator Estrada, but again, with the best interests of the child in mind, this committee hereby denies the same. Vino Kulafu, Vino Kulafu.